Magandang umaga po sa ating lahat and welcome to the press conference on Ulysses with international name VAMCO, which means ito po ay galing sa Vietnam na word. Isang river po siya sa Vietnam. Okay, so ito po naman ay pang 21 na bagyo na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Without much ado, may now request Dr. Vicente Malano, our administrator ng PAGASA, para po sa kanyang opening statement. Sir? Maraming salamat din at magandang umaga po sa lahat. Gaya na sinabi ni Venus, itong bagyong si Ulysses ay pang 21 at ito'y pangatlo na pang buwan na to ng November. Pang 21, so ito sabihin, nandun na tayo sa average na normal, yearly normal. Itong bagyong si Ulysses ay meron na tayong mga learningan, training number 1, dito sa Catanduanes, mga iba pang training sa dito region, meron dito sa ngayon. Ang yung si Ulysses ay naasahan pa po natin na lalakas, nagparigalan pa siya, na ay naasahan natin na aabot siya sa typhoon category. People, papasalamat po sa mga nalulungkot, sa mga kasamahan natin sa media, sa mga kasamahan natin sa kasa, mga local government units, na sana po ay bantayan po natin yung gusto nito dahil ito po ay inaasahan natin dadaan ulit doon sa kung saan kumaan si Hinta, si Rodi. Alam po natin na yung lugar na yan ay basa po at tinatawag po natin saturated ng tubig, yung mga palupaan at pang bagyong Ulysses. Isahan po natin na magkatira ng maraming ulan, lalong-lalo na po doon sa malapit sa gitna ng bagyo. Muli po, sana po ay maghanda po tayo at kaya po natin yung kilos ng Ulysses. Balik po natin kayo. Okay, maraming salamat po, Dr. Vicente Malano, Administrator ng PAGASA. Highlights the presence of course sa panel then headed by our Administrator, Dr. Malano. Then we have Dr. Lalico Davidan Jr., Deputy Administrator for Operations and Services. We have Vicente Falcon, Vicente Falcon, OIC of the Weather Division, and Mr. Oscar Cruz, the Chief of the Land Forecasting Section, Hydromet Division. Okay, at this point, may I now request Mr. Ariel Rojas, para po sa update niyo. Thank you very much, Ma'am Venus. Magandang umaga po. Narito pong update kay Tropical Storm Ulysses na may international name na VAMCO. Hindi na pong alas 10 ng umaga, yung sentro ni Ulysses ay nasa layong 475 kilometers. Silangan po yan ng Catanduanes. Bahagya pong lumakas ngayon yung bagyo na may maximum sustained winds na 75 kilometers per hour malapit sa gitna. At yung pagbugso naman ng hangin umaabot ng 90 kilometers per hour. Kumikilos ngayon pahilagang kanluran itong si Ulysses sa bilis na 15 kilometers per hour. At makikita natin sa ating satellite animation na gumaganda na po itong itsura nitong si Ulysses at yung kanyang outer rain bands ay tumatama na dito sa may Bicol region, Eastern Visayas at sa ilang bahagi po ng Mindanao. In the next 24 hours, patuloy pa rin kilos pahilagang kanluran itong si Ulysses. And by tomorrow morning, ayan po ay Wednesday, 8 a.m., yung si Ulysses ay isa ng typhoon intensity at nasa layong 175 kilometers ilagang silangan ng Catanduanes. And dahil po sa nakita nating pagkilos na palapit dito sa may Bicol region, nakataas po yung tropical cyclone wind signal number 1 dyan po sa amin sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, dito po sa eastern portion ng Masbate kasama ang Ikaw at Urias Islands, dyan po sa mga bayan ng Aroroy, Baleno, Katakingan, Dimasalang, Masbate City, Mobo, Palanas, PUB, Corpus, and Uson. And pati rin po sa southern portion ng Quezon, sa Agdangan, Alabat, Matimonan, Buena Vista, Calawag, Catanawan, General Luna, Ginyangan, Bumaka, Lopez, Pacalelon, Mulanay, Padre Burgos, Perez, Pitogo, Laridel, Quezon, San Andres, San Francisco,
sa Narciso, Tagkawayan at Punisan, pati rin po sa Northern Samar at sa northern portion ng Samar Province, Almagro, Calbayog City, Gandara, Matuginaw, Pagsanghan, San Jorge, San Jose de Buan, Santa Margarita, Santo Niño, Tagapulan at Tarangnan. Dito sa northern portion ng Eastern Samar, sa Arteche, Dolores, Mapad, Maslog, Uras, at San Policarpo. Ang mga lugar po under signal number 1 ay makakaranas ng pagduksyon ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour in the next 36 hours. Dahil kailangan po natin, hindi po nasama sa text, may signal number 1 po sa lalawigan ng Albay. In the next few days, ito naman magiging pagkilos nitong si Ulysses. From northwestward, pipihit na yan pakanluran. So nakikita natin na itong bagyo ay posibleng mag-close approach or mag-landfall dito sa northern part ng Bicol region or kung hindi man ay dito po yan sa may eastern part ng Quezon. At nakikita natin ito ay lalapit or tatama directly dito po sa may Metro Manila sa araw po yan ng Huwebes. 8 a.m. Thursday, nasa vicinity ng Cavite City ng Cavite itong bagyo. So typhoon intensity po yan, mararamdaman natin dito yung malalakas na pagbugso ng hangin sa may Calabarzon and Metro Manila area. In 72 hours, sa Friday, ito pong bagyo ay nasa gitna na po ng West Philippine Sea sa layong 455 kilometers kanluran ng Subic, Zambales. So inaasahan hapon po ng Biyernes, nakalabas na ng EAR itong si Ulysses. And Sabado po, papalapit na yan dyan sa may dako ng Central Gitna. Ano ba ang aasahan? Ngayon pong hapon, posibleng madagdagan pa yung mga lugar sa Calabarzon na lalagyan ng signal number 1. Posible rin po na mamayang hapon, magtasa tayo ng signal number 2 sa ilang bahagi ng Bicol region. At dahil nga inaasahan na aabot sa typhoon intensity itong si Ulysses, posibleng umabot tayo hanggang tropical cyclone wind signal number 3 sa mga lugar kung saan siya posibleng dumaan. Kasama po dyan ang malaking bahagi ng Bicol region, Calabarzon at pati rin po dito sa may Metro Manila. Naasahan po dahil sa malalakas na hangin at sa northeasterlies yung amihan po na pinapalakas nitong si Ulysses, magiging maalon hanggang sa napakaalon ng kalagayan ng karagatan sa lahat ng baybaying dagat ng Northern Luzon pati sa Kalayaan Islands. And of course, bawal din po kumalaot sa mga lugar under signals number 1. Ano naman po sa storm surge, nakikita natin na may katamtaman hanggang sa mataas na risk ng hanggang 2 metrong storm surge height in the next 48 hours dito po sa mga baybayin ng Aurora, Calabarzon, malaking bahagi po ng Bicol region, maliban sa Sorsogon at sa eastern side ng Masbate, kasama yung Tino Island, Marinduque, Romblon, northern coast ng Mindoro provinces, kasama yung Lubang, at ito pong lahat ng baybayin dagat sa palibot ng Manila Bay, kasama dyan yung Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila of course, and Cavite. Maglalabas pa ulit tayo ng ating storm surge watch, so posible pang magbago po ito, but for the meantime po, lahat ng lugar under yellow warning for storm surge, ipinapayuhan po na maghanda para sa posibleng evacuation. At posibleng magdulot ang storm surge na ito ng life-threatening inundation o pagpasok po ng pagpapas ng alon mula sa gitna ng karagatan patungo po sa mga baybaying dagat. Para naman po sa mga pagulan dahil sa epekto ng tail end ng cold front, makakaranas ng mahihina hanggang sa katamtaman at paminsan ay may kalakasang pagbuhos ng ulan dyan sa Northern Luzon, sa Cagayan, kasama ang Babuyan, Isabela at Apayao. At dahil naman po kay Ulysses, yung kalat-kalat ng mga mahihina hanggang sa katamtaman at paminsan ay may kalakasang pagbuhos ng ulan, mararamdaman sa Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern at Central Visayas, Caraga, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Inaasahan naman na sa paglapit nitong si Ulysses dyan sa may Bicol Region ay mararamdaman na yung katamtaman hanggang sa malalakas na pagbuhos ng ulan. Again, tomorrow po yan, Bicol Region and ilang bahagi ng Eastern Visayas. Yung ating mga kababayan sa mga nabanggit pong lugar, Bicol Region, Eastern Visayas, and Calabarzon, and even here sa Metro Manila, pinaghahanda po laban sa mga posibleng mga pagbaha, pagguho ng lupa, and in case of Albay, posible pong pagdaloy ng lahar sa mga malalakas ng mga pagulan at tuloy-tuloy na mga pagulan. Naglalabas naman po ang ating Regional Services Divisions ng heavy rainfall warning or kapag mahina ang katamtang mga pagulan, rainfall advisory, at yung ating Hydromet Division naglalabas naman po ng General Flood Advisories. At muli po sa ating track, yung kanyang pagkilos, Pahirang Kanluran, bukas, Kanluran na po. At nakikita natin sa ating forecast track, dahil medyo pasok po sa ating cone of probability, may close approach or even landfall dyan sa may hilagang bahagi ng Bicol Region.
at sa Quezon Province. Nakita ba natin na may slight southward shift or bababa ng konti itong track nitong si Ulysses, kaya mataas din po ang likelihood, as I mentioned earlier, ng landfall sa northern part ng Bicol region. Bukas po yan ng hapon or gabi. Inaasang makakalabas na ng PAR itong si Ulysses Biyernes ng hapon. At ngayong gabi posibleng umabot na sa severe tropical storm intensity itong si Ulysses, at bukas po ng umaga na sa typhoon intensity na ang ating nakikita ang kanyang pinakamalakas, aabot mula 130 to 155 kilometers per hour. At posible rin po nasa landfall, nasa peak or malapit sa peak intensity ng lakas ng bagyo. Gamitin lamang po ang hashtag UlyssesPH para sa updates ukol sa bagyo. Nagpo-post po tayo sa ating social media accounts, DOST_Pag-asa on Twitter and Facebook, at of course sa ating website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Sunod po ang update sa ating hydrometer. Thank you very much, Mr. Ariel Robles, our weather forecast, for that update. Ngayon po naman ay bigyan sa atin ng update on hydrological update rather, si Ms. Rosen Pagulayan, ang ating hydrologist. Thank you very much, Ms. Dino. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Just to give you a hydrological update for the monitored degradation in dams in the city. So, kung picture nito, ito po na dyan isang punta na makapaloob po dito. But four major river basins at nakapaloob po dyan yung mga minomonitor po nating mga reservoirs. Okay, so ang Bugal-Bingat within the Agno River Basin, at yung pong Magat River is within the Cagayan River Basin, the Pantabangan and Angasam is within the Pampanga River Basin. Meron po tayong Kapaliraya Dam, which is in Pasig, Pasig Basin. Okay. So ito po yung update ng ating mga dam at 6 a.m. today. So, hanggat po was fed at 205.09. So, lahat po ng mga elevation na to was taken at 6 a.m. So, 205.01 a 0.71 increase, meter increase, this elevation for the past 24 hours. 163 for Iho, and La Mesa was 79.40. Uclao is 751.75. So, ang kanya pong normal high water, o yung sinasawag nating ceiling elevation, is pegged at 752 meters. So, ngayon po, kasalukuyan, ay open po ang gate niya at 1 gate at 0.3 meters. Di nga naman po ay 574.6. At ang kanyang normal high elevation or ceiling elevation is 575. So, ongoing po yung kanyang gate operation with 1 gate open at 0.5 meters. So, ang San Roque po, 256.83 meters, ay 91 increase from its elevation yesterday, which was pegged to 255.92. So, lahat po ng pinapakawala ng Binga ang Buklao, sasaluhin po yan ng San Roque, which is almost 23.78 meters away from its spilling elevation. And Pantabangan po is 197.82, a 0.31 increase from yesterday's elevation. Ang Magat daw po, ito actually medyo sensitive, so it has a 1.75 meter increase from 189.34 to 191.09. So currently, dahil very sensitive po itong dam na malaki po ang kanyang watershed area, pero yung kanyang reservoir is maliit. So it is undergoing now a spilling operation with 2 gates open at 4 meters. So kung makikita niyo po dito, we have included here the estimated amount of rainfall para po ma-reach yung kanilang normal high water or yung kanilang spilling elevation. So kung titignan po ninyo, ang Magat daw po ang may pinakamaliit na requirement ng rainfall is less than 20 millimeters para po ma-reach na itong 193 meters na ito. Kaya po continuous yung kanyang spilling operation o yung gate operation dahil para po pag dumating yung additional inflow that could be brought by the rainfall from Ulysses, malaki po yung buffer niya for the additional inflow na papasok po dito sa reservoir. And Caliraya was 288.01, a 0.06 meter decrease from its elevation yesterday. So aside from that, nag-issue din po si Hydromet Division
ng flood advisory. So yung Glen River Basin natin, meron na silang flood bulletin. Number 3 na po ito. So ito po ay combined effect. Due to the combined effect ng pag-ulan po ng bagyo at plus yung kung magkakaroon po ng impact yung releases ng market dam. So that are, those are all incorporated in this flood bulletin. We also have issued general flood advisories. Ito po yung mga outside the major river basin within Region 2, Region 3, and Region 4A. Mamaya po we will be issuing for Region 5. And because of the scaling operation, we have issued this dam situationer for Ambuklao. Now it's undergoing serial operation. So as of 8 a.m., so ayan po na-mention ko na kanina. So ang dagat po, in part of this scaling operation, ay medyo maliit lang po hindi binabanal pa ng irrigation. So kaninang inlet, spread at 190.9. So medyo maliit lang po talaga kung kanyang binaba. So continuous po yan. So ito po ay just lamang po ng kung saan nandun nakakoncentrate yung mga malalakas na pag-ulan, which necessitated the issuances of this general flood advisories and flood bulletins for the major and the principal river basins in the Philippines. Okay, so para lang po sa alaman po ng ating mga makikinig. So ito po ay just a tabulation kung ano na po yung naging impact nito po mga dumaang mga bagyo sa Philippines for this major river basin. Ito lamang po yung nilagay ko dahil yung iba po ay nasasalo naman kasi nila lahat na mga releases. So for now, it started on October 1 at 178.07. So ngayon po, it's 205.09, so barely 5 meters away from its filling elevation. So ang increase po na for 1.5 months, San Roque is 237.07. It started at 237.07, ngayon po ay 256.83, almost 20 meters. So ito po ay hindi lamang po because of the rain na dumaan po sa watershed, but also yung po mga releases ng Binga Dam also contributed to this increase. Pagka po nga, we have from 184, ngayon po ay almost 198, 13 meters. And for March, it's 175.15, now it's 191.09, so almost 70. So, nag-release sila, but still it is almost 16 or 17 meters, 1.5, for 1.5 months. So, yan po yung summary from our management, na meron po, siguro magiging secure na rin yung ating water for next year because we will be claiming. Kaya claiming is normal by water, not to be utilized for the next year. So, yun lamang po, maraming salamat. All right, thank you very much, Ms. Lee, our hydrologist para sa inyong update. So very quickly po, I just wanted to acknowledge the presence of our media friends. We are joining the Leon on the spot, Horizon 6 DWDL, Joseph Enano, Inquirer, CNN Philippines, GMA News TV, Nelson Oreo, Ciencia Nat, Etnopan, Ling Gonzalez rather, of TV Online, Kilalen Rivera, Ruiz, William Abulitin, Michelle Cabañas, Noel Talate of Malay Business Insight, Dexter Danigre of CTV4, and Ember Cortez, the PIA. Thank you very much. So, actually, meron ako ditong hawak na question from Team Gonzalez. Will Ulysses escape Metro Manila just like Dolly? Or is there a chance it will too? Will Ulysses escape Metro Manila just like Rolly? Or is there a chance it will escape too? Sa ngayong prediction natin, with the current data ngayon, itatama yung data alam naman po natin na ang bagyo po ay hindi naman dire-diretsong tumatakbo yan. Meron talagang tinatawag natin oscillation from north-south or mayroon din pagbabagal ng takbo.
usual yung usual yung punong bagyo ay hindi direkto oscillating north-south. At kamukha ng sinasabi natin bagyong nandun sa south, tumama south of Metro Manila. Maaari din kung hindi dumaan yung kanyang mata doon sa Metro Manila. Yung ating pinapakita yung track natin, meron tayong tinatawag na cone of probability na yun po yung pwede nating tignan na habang pahaba yung ating time, prediction time, ay lumalaki yung hilog. Ibig sabihin nun, lumalaki yung uncertainty natin kung saan siya dadaan. Habang maiksi yung prediction time sa 24 hours, ang sabi nga natin, doon sa bagyong si Rolly, ang ating error doon ay maabot lamang ng 41 something kilometers. Sinasabi nga natin na ang average sa WMO overconference ay umaabot sa 120. Ibig sabihin, mas maganda yung ating average doon sa Rolly ang tinitingnan natin. Yun nga po, at dapat nga bantayan natin yung kilos ng bagyo dahil sabi nga natin, hindi yung dire-diretso ang takbo. Okay, thank you, Boss Vic. Okay, and of course, thank you, Dean, sa question niyo. Ito naman another question from Joseph Inano of Byron. Will Ulysses take a similar track to Philippine or Rolly? Possible landfall po ba ulit sa Catanduanes and kailan po? Yun nga po yung sinasabi natin na ang kilos ng bagyo ay hindi talaga dire-diretso. Pwede siyang mag-landfall din o pwedeng hagip yung isla ng Catanduanes, bandang norte, o pwedeng hanggang dito sa may bandang gitna ng Catanduanes. Ito po yung naasahan po natin na malapit siya bukas ng hapon. Thank you. Meron pa po tayong questions, clarification. Wala na? Wala na katanungan? Okay. Baka pwedeng gabul di additional information na Yes, thank you, Venus. Kami po ay humihingi ng tulong ninyo na may palaabot sa ating mga kababayan dito sa Bicol Region dahil mamayang gabi hanggang bukas ang pinaka-critical po na mga oras. Ito nga sa ating ng ating administrator na pinakamalapit yan sa Catanduanes bukas ng hapon, more or less early afternoon, at pinakamalapit naman sa daet din bukas gabi na, no? Halos more or less 8 o'clock p.m. So ito ay dediretso, tinasahan natin sa bandang Quezon kasama ng Thursday na, no? Thursday ng umaga. So ito pong ating bagyo ay may almost 250 kilometers na radius at either na ito po ay umakyat ay tumaas, yung region 5 po talaga ay tatamaan ng kanyang kaulapan at pinakamalapit nga po dito sa sentro. So ikikiusap po tayo at lagi po natin pinapaalahanan ng mga local government officers natin at dapat ngayon po ay handa na po tayo kung kayo po ay nasa coastal areas, lalo dito sa Camp Sur, Camp Norte, Catanduanes, dapat po ay nakapag-evacuate po kayo ngayon at ready na po lahat ng ating mga alaga, mga hayop at meron po tayong alihin, dapat alihin na po natin. So ngayon po dapat ang nakapaghanda na tayo at bukas po talaga ang critical time at inaasahan po namin sa tulong ng ating mga media friends, of course ang ating mga media dyan sa Kabikulan ay naipapag na at ang aming mga latest information with regards to it was in the Ulysses. Thank you, Dr. Mayroon pang additional question from Pinto. Is Ulysses last typhoon for 2020? Ngayon pa lang ngayon ay November 10 pa lang, no? Mahaba pa yung December 31. So maaring
mayroon pang mga bagyo na dadating pa sa atin dahil marami ng December na marami din yung bagyo na dumaan. At sa ngayon, sabi natin, 10 pa lang, nakatakbo na tayo. Mayroon pa tayong inaasahang bagyo na 2 hanggang 3 o 4 pa during hanggang sa katubusan for the rest of the year. Paalala ko pala, huwag tayong mag-emphasize o magbigyan ng emphasis yung landfall. Dahil yung landfall, nababayo na po tayo, nauna na tayong na-experience ng malalakas na hangin bago pa yung sinasabing nating landfall. Kung halimbawa ang eye ng typhoon ay nasa 50 or 60 kilometers, kung hatiin mo yun, 30. Kung ang kanyang takbo ay 10 kilometers per hour, 3 oras yun, di ba? So, plus yung pa yung malalakas na hangin, bago pa yung ayun, nasa 5 oras na-experience na tayo ng malalakas na hangin. So, huwag natin hintayin na yung landfall saka pa lang tayo maganda. Thank you, Posdi, for emphasizing na huwag natin antayin yung landfall kasi bago pa ang landfall niya, naranasan na kulitin ang impacts ng isang bagyo. Okay, so meron pa po dito ang patanungan from Jalen Guerrero of Available. May projected increase ang daw. Projected increase po ba sa dams, particularly ang dam? Definitely po, meron. Because during this time of the year, Northeast Monsoon, ito po yung time na continuous po yung pagtaas nitong ang gatang. Then, historically speaking, yan po yung nakita natin doon sa na pumapasok po sa pag-asa. So, during this time of the year, ay continuous po yung pag-increase po na meron pong ganong pagtaas. So, slight improve, pero continuous po yan hanggang December or early next year. Thank you, Olgie. Thank you, Lani, for that question. Meron tayong question from Ms. Mary Rinoy. Hindi pa pumasok. Okay, habang inantay natin yung question, I'd like to acknowledge the presence of Engineer Roy Padilla, the Chief of the Hydromet Division, and of course, Mr. Benito Paciente, yung Chief ng ating forecasting section. And online po, nasa project Zoom ay meron tayong mga division chiefs like Isabel Camillo and Dr. Nakulinas Redondo. Okay? So, wala na. Okay, please. Okay, medyo ayos na po tayo siguro doon sa question at clarification sa ating mga kaibigan from the media. Baka pwedeng mahinga ng final message po para sa ating public, general public. Love you. Salamat, Denos. Ang pag-asa, DOST, kasama natin ang ating mga top official and the supervision ng ating administrator. Kami po ay 24 oras na nandito, assistant business ninyo, at magbibigay po ng real-time situation. Kasama po natin ang media para magbigay po ang ating mga real-time situation o mga pangyayari sa bagyong Ulysses. At sana po, huwag po tayong magkampante sa natin, talaga malakas ito bagyo na tatama sa atin at itong buong gabi na ito hanggang bukas po ang pinaka-critical. Sinabi nga po niyang pipilit, yung pasis natin na dapat po as of this time, nakahanda na po tayo at lahat po tayo ay ngayon ay dapat po sa evacuation area at naghihintay na lang po bukas yung pangyayari. So, sana magkaroon po tayo ng zero casualty dahil yun po ang ating pinapangarap dito at sana mabawasan man ang epekto ng si Typhoon Ulysses. So, salamat po sa behalf of our Secretary of DOST, Secretary Penyo, the buong DOST family ay ipagtatay po at magbibigay ng real-time information po
ngayon hanggang sa pag-issue po si Typhoon Ulysses. Maraming salamat. Okay, thank you very much, Dr. Rico Dalibig, our Deputy Administrator for Operations and Services. And of course, sa ating panel, headed by Dr. Vitor Malanga, our Administrator, Mr. Oscar Cruz of Blood Processing Section, and the OIC Integrated Division, Mr. Vicente Falcon. And of course, ating mga kasamahan, at ating mga presenters, we have Mr. Ariel Rojas and Ms. Rosemary Tugulayan. Ngayon po ng Public Information Unit, will be here is Ray Orizal. This is Venus Valdemoro saying thank you very much for joining us and for, of course, our ICT group. Thank you very much.